Noong una, akala ng lahat isa lang itong kwento ng dalawang batang banyaga na napadpad sa isang malayong baryo ng Pilipinas. Tahimik sila, magalang, at may kakaibang timpla ng lungkot sa kanilang mga meta, para may dinadala silang lihim na hindi dapat malaman ni Numan. Sila si Zaid at si Amir, magkapatid na Arabo, mga ulilang isinumpa na tadhana at itinapon ng digmaan sa lupaing hindi kanila. Walang yaman, walang pamilya, ang tanging meron lang sila ay isa't isa, at ang alaala ng isang nilalang na minsan nang sumira sa kanilang buhay. Dumating sila sa baryo ng Gabunan isang gabi ng malakas na ulan. Basang-basa ang kanilang damit, bitbit ang isang lumang backpack at isang sulat na may palamuti ng ginto. Ang sulat ay para sa isang lalaking matagal nang naninirahan sa bundok, si Mang Lino. Isang misteryosong albularyo na bihirang bumaba ng bayan, at kung tutusin, bihirang din bisitahin ng mga tao dahil may balita na ang lugar niya ay hindi ligtas. Pero walang takot si Zaid, ang panganay. Mataas ang katawan, tahimik kung magsalita, at palaging nakabante sa nakababatang kapatid na si Amir. Kaya't palaging tahimik at parang may ibang mundo sa kanyang isipan. Hindi siya lumalapit sa iba, pero may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi may paliwanag. May lungkot na malalim, na parang may nawala sa kanya na hindi na kailanman may babalik. Sa una, tinanggap sila ng mga tao sa baryo. May halong kaba, may halong hiya. Pero habang tumatagal, napansin ng ilan ang kakaibang kilos ng magkapatid. Madalas silang magising ng hating gabi. Nakatingin lang sa dilim. Minsan ay naririnig silang nagdarasal sa wikang banyaga habang may hawak na piraso ng itim na tela na may nakasulat na hindi maintindihan. Baka may sumpa ang mga batang yan. Bulong ng mga matatanda sa tindahan. Ngunit para kay Elisa, isang dalagang masayahin na anak na may-ari ng maliit na karinderya, hindi dapat husgahan ang dalawang bata. Araw-araw niyang pinapakain sina Zaid at Amir, minsan libre pa, at unti-unting napalapit lalo kay Amir. Tuwing umulan, doon sila tumatambay sa karinderya habang si Elisa ay nagkukwento ng mga kwentong kababalaghan ng baryo tungkol sa mga nawawalang hayop, mga alingasangas na may itim na anino na dumadaan sa bubungan o matandang babaeng pinaniniwala ang aswang. Ewan ko ba, parang may masama sa hangin nitong Gabunan simula nang bumalik si Mang Lino. Sambit ni Elisa minsan habang nagtatanggal ng uling sa kalan. Napatingin si Amir sa kanya. Si Mang Lino, may itim na usok sa kanyang mata. Ha! Napatawa si Elisa. Anong ibig mong sabihin? Ngunit hindi na sumagot si Amir. Tahimik lang at muling tumingin sa bintana, tila may inaabangan sa kadiliman. Lumipas ang ilang linggo at nagsimula ng maramdaman ng buong baryo ang bigat ng gabi. Sa simula, mga pusa at manok ang nawawala. Hanggang isang araw, isang buntis ang natagpuang wala ng malay sa tabi ng puno ng balete, malamig, maputla, at may bahid ng dugo sa kanyang palad. Walang makapagsabi kung ano ang nangyari, pero ramdam ng lahat na may kakaibang nilalang na gumagala sa gabi. Maging si Mang Lino, bihira nang makita sa bundok. At ang mas nakakakilabot, tila inaabangan niya ang dalawang bata. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sina Elisa at Zaid sa tapat ng karinderya, bigla na lang nagpatay sindi ang mga ilaw. Umihip ang malamig na hangin at sabay silang nakarinig ng kakaibang tunog, arang pagaspas ng pakpak na basa sa ulan. Zaid, bulong na Elisa. May naririnig ka ba? Tumango si Zaid at dahan-dahang inilabas mula sa kanyang backpack ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. May ukit ito ng mga simbolong Arabo at may nakabalot na itim na tela. Anong laman niyan? Tanong na Elisa, nanginginig. Pangontra, sagot ni Zaid. Ngunit hindi ito sapat kapag bumangon na ang pinuno ng kadiliman. Pinuno, kumunot ang no ni Elisa. Anong pinuno? Ang pinunong Gabunan, sabay lingon ni Zaid sa kagubatan sa likod ng baryo. Matagal na siyang natutulog, pero ngayon, gising na siya. Kinabukasan, wala na si Mang Lino. Iniwan niya ang kanyang kubo at sa mesa, may nakasulat sa dahon ng saging gamit ang dugo. Hindi NAK makakalaban ese kanya.
ANGMGA Bata ANG Huling Pag-asa. Naguluhan ang mga tao, lalo nang tumindi ang mga kakaibang pangyayari. May mga batang umiyak sa panaginip at sinasabing may matandang lalaking kumakain ng anino nila. May mga aso na biglang napapatay ng walang dahilan, at ang langit, tila palaging madilim kahit tirik ang araw. At sa lahat ng ito, si Amir ay nagsimulang magsalita sa wikang hindi niya alam noon. Wikang lumang-luma, parang sinasambit mula sa ilalim ng lupa. Isang gabi, nahuli siya ni Elisa na nakatayo sa gitna ng gubat, nakapikit, habang ang kanyang mga kamay ay nakataas sa hangin. Atas mula sa apoy, ang dugo'y magbabalik, mahinang bulong ni Amir habang lumalakas ang hangin sa paligid niya. Amir, sigaw na Elisa. Paglingon ng bata, namilog ang kanyang mga mata, hindi kulay kayumangi, kundi pula. At doon nagsimula ang tunay na bangungot ng gabunan. Isang nilalang na may 4 na mata ang lumitaw sa ulap ng gabi. At sa paanan ng bundok, may bumulong sa hangin. Hindi madali ang mga sumunod na araw matapos ang gabing nakita ni Elisa si Amir sa gitna ng gubat. May pulang mata at binibikas ang hindi maintindihang salita. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit. Lahat sa baryo ay takot na. Nag-uusap sa mga sulok ng bahay, binabantayan ang mga anak, at sinisisi sa makapatid ang lahat ng nangyayaring kababalaghan. Kailan pa naging ganito ang gabunan? Tanong ng isang matandang lalaki sa tindahan. Noong dumating ang mga batang yon, sagot ng isa, may sumpa silang dala. Napansin na rin ni Zaid ang pagbabago ng tingin ng mga tao sa kanila. Hindi na gaya ng dati na tahimik lang sila pinapanood. Gayon, lantaran na ang takot at galit sa bawat tingin. Alam kung gusto mo na tayong umalis, Amir, bulong ni Zaid habang inaayos ang baon ng kapatid. Pero hindi tayo pwedeng tumakbo habang buhay. May dahilan kung bakit tayo dinala dito. Tahimik lang si Amir. Pero sa likod ng katahimikang yun, alam ni Zaid na may nararamdaman na rin siya. Isang panawagan, isang udyok na hindi galing sa kanya, kundi sa kung anong nilalang na matagal nang nakatago sa kadiliman. Sa gabing iyon, habang sila ay pawi mula sa karinderya ni Elisa, isang matandang babae ang biglang sumulpot sa daan. Puting-puti ang buhok nito, may kulubot na balat, at may suot na pulang telang may bordang ginto sa laylayan. Nakatingin ito kay Amir, suwid, parang may malalim na pagkakakilanlan. Kayo ang mga anak ni Asma, mahina niyang sabi. Ang babaeng Arabo na minahal ang isang diwata mula sa silangan. Napahinto si Zaid. Sino po kayo? Isang matandang albularyo. Isa sa mga tagapangalaga ng mutiyang itinago ng inyong ina. Sagot ng babae. Ang inyong ama ay isang diwata ng hangin, ang pinuno ng mga tagapangalaga sa bundok ng Kadim, na sinira ng isang nilalang mula sa gabunan, ang aswang na si Bathala Rugo. Arang tumigil ang mundo sa narinig nila. Noon lamang nila narinig ng buo ang pangalan ng halimaw na naging sanhi ng kamatayan ng kanilang mga magulang. Ang iyong ina ay nagtago ng isang mutya, isang kabibi na naglalaman ng lihim ng hangin at apoy. Kapag napunta ito sa maling kamay, ang pinunong gabunan ay muling mabubuhay sa kanyang ganap na anyo. Binuksan na matanda ang kanyang palad. Naroon ang isang maliit na kabibi na tila yari sa kristal, kumikislap kahit wala namang liwanag. Nang hawakan ni Amir, bigla itong nag-init. Siya ang tagapagmana, sabi ng matanda, ngunit hindi pa siya handa. Hindi namin kailangan yen, sagot ni Zaid, medyo galit. Gusto lang naming mabuhay ng tahimik. Hindi kayo binuhay para lang tumakbo, sagot ng matanda. May dugo kayong hindi basta tao. At kahit anong iwas ninyo, kayo pa rin ang huling sagot para mapigil ang dilim. Simula noon, naging madalas ang bangungot ni Amir. Nakikita niya sa panaginip ang isang nilalang na may itim na pakpak at bungangang may mahahabang ngipin. Umiyak ng dugo habang tinatawag ang pangalan niya. May mga eksenang tila alaala. Ang ina nilang si Asma, nakaluhod sa harap ng nagniningas na kuweba, sumisigaw at pinapaalis silang magkapatid. Takbo na, Zaid, iligtas mo siya. Sa panaginip, palaging naulit ang eksenang yon. Hanggang isang gabi, bigla siyang bumangon,
umiyak, nanginginig. Tayo ang dahilan kung bakit namatay si Mama. Mahina niyang sabi. Tayo ang hinahanap ng halimaw. Walang masabi si Zaid. Gusto niyang itanggi. Gusto niyang sabihin na hindi totoo. Pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Kaya simula noon, pumayag na siyang turuan ng matandang albularyo, si Aling Dama. Dinala sila ni Aling Dama sa isang lihim na kuweba sa paanan ng bundok. Dito, ipinakita niya ang sinaunang sulat ng diwata, mga dasal ng panlaban sa dilim, mga agimat na gawa sa bato at dahon, at ang kahalagahan ng balance ng hangin, lupa, tubig at apoy sa katauhan ni Amir. Ngunit habang lumalalim ang gabi at tumatagal ang pagsasanay, mas nararamdaman ni Zaid ang paglalayo ng kapatid sa kanya. May mga sandaling nawawala si Amir ng ilang oras. Kapag tinatanong, tahimik lang ito at nakatitig sa kabibi. May kinakausap siya, bulong ni Elisa minsan. Wala akong makita, pero para bang may espiritong sumasagot sa kanya. Hindi pwede yan, sagot ni Zaid. Hindi niya dapat tanggapin ang kapangyarihan. Ngunit paano nga ba tatakasan ang tadhana kung ito na mismo ang humahabol? Isang gabi, habang nasa loob sila ng kuweba, biglang nayanig ang paligid. Umihip ang hangin na malamig na parang yelo, at mula sa loob ng mga bato, may boses na narinig. Amir, anak ng Gabon, ikaw ang tagapagbukas. Halika at ibalik mo ako sa aking trono. Nang magdilat si Amir, hawak na niya ang kabibi at ito'y kumikislap ng pula. Si Zaid, takot na takot. Amir, bitawan mo yan. Hindi yan si Mama. Ngunit hindi siya sumagot. Bagkus, naglakad siya palapit sa dilim ng kuweba. At sa kanyang likod, isang anino ang unti-unting nabubuo. May pakpak, may sunggay, at may mga matang walang puti. Sa dulo ng kuweba, may pader na bato na deity sarado. Hindi alam ni Zaid kung saan nagsisimula ang takot at kung saan natatapos ang galit. Habang nakatayo siya sa bungad ng kuweba, ramdam niya pa rin ang pagyanig ng lupa, ang hangin na tila may buhay, at ang tunog ng boses na tumatawag kay Amir, boses na hindi galing sa ina nila, kundi sa isang nilalang na matagal nang gustong makalaya. Bakit mo ginagawa to, Amir? Halos pabulong niyang tanong habang pinagmamasdan ang kapatid na parang wala na sa sarili. Bakit mo siya pinapapasok? Pero walang sagot si Amir. Ang kanyang mga mata ay tila salamin na lamang, walang damdamin, walang takot, wala ring pag-aalinlangan. Parang wala na ang batang matagal niyang pinangakong poprotektahan. Sa halip, ang kaharap niya ngayon ay tila ibang nilalang. Hindi niya alam kung galit ba siya kay Amir o sa sarili niya. Kasi totoo lang, matagal na niyang nararamdaman ang paglayo ng kapatid. Hindi simulang gayon lang. Simula pa noong nasunog ang nayon nila sa disyerto ng Al-Hadar, nang mamatay ang mga magulang nila. May mga bagay siyang hindi masabi. Mga tanong na hindi niya kailanman naitanong noon. Bakit mo ako iniwan, Zaid? Tanong ni Amir sa isang panaginip ilang linggo matapos silang dumaiting sa gabunan. Hindi siya agad nakasagot. Dahil alam niyang sa panahong dapat niyang hawakan ang kamay ni Amir para tumakas. Siya ang unang bumitaw. At ngayon, heto siya, isang kuya na muling nabigo, na hindi na alam kung paanong ililigtas ang kapatid sa isang dilim na, sa totoo lang, baka matagal nang naninirahan sa loob nito. Nagsimula nang kumalat ang epekto ng pagbubukas ng kuweba. Sa baryo, isa-isang nagkasakit ang mga tao. Una ay si Mang Peping, na biglang nanigas ang katawan habang kumakain. Kasunod ay si Aling Dory, na hindi na nagising matapos marinig ang iyak ng sanggol na wala namang bata sa bahay. Sinundan pa ito ng mga alingasangas na may asong itim na nakatayo sa gitna ng kalsada tuwing 2:00 ng madaling araw. Nakatingin lang, hindi gumagalaw, pero kapag nilapitan, biglang naglalaho. May pumasok na dilim mula sa bundok, wika ni Aling Dama habang nag-aayos ng mga dahon at batong pangontra. At yan ang mga paunang senyales. Bago dumating ang tunay na katawan ng Bathala Rugo, ipapadala niya muna ang kanyang mga anino.
Nabuo sa loob ni Zaid ang isang desisyon. Hindi niya hahayaang lamunin ng dilim ang kapatid niya. Ngunit paano kung si Amer mismo ang nagbukas ng daan? Lalo lang lumalim ang kanyang pagkalito ng isang gabi habang nagbabantay siya sa likod ng karinderya. May narinig siyang mahihinang yabag. Mabilis, ngunit walang tunog ng hininga. Nang lingunin niya, isang anino ang biglang dumaan sa likod ng pader. Sinundan niya ito, kay kumakabog ang dibdib. At sa ilalim ng punong saging, nakita niya ang isang batang babae, puno ng putik, duguan ang paa, at umiyak. Miss, okay ka lang? Tanong niya, palapit. Ngunit nang tumingin ang bata sa kanya, nagbago ang anyo nito. Ang mga mata ay naging dilaw, ang bibig ay napuno ng mga itim na ngipin, at ang liig nito ay humaba hanggang umabot sa dibdib niya. Bigla itong sumugod, pero agad siyang nakaiwas. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, tagapagbante, sabay unggol na nilalang. Ang dugo mo ay may alaala ng apoy, at ang kapatid mo sa gabon na siya nakatali. Pinagpapalo niya ng sanga ng kahoy ang anino, at sa huli, nawala rin ito. Ngunit naiwan sa katawan niya ang malalim na gasgas sa braso, at ang mas malala, ang basag na tiwala sa mundo. Kinabukasan, kinausap niya si Elisa. Hindi ko na alam kung ano ang tama, Liz. Mahal ko ang kapatid ko. Pero parang siya na ang halimaw. Hinawakan ni Elisa ang kamay niya. Hindi lahat na nilalamon ng dilim ay nawawala. Minsan, hinahanap lang nila ang liwanag na iniwan nating. Tumahimik si Zaid. Bumalik sa isip niya ang huling gabing buo pa sila bilang pamilya. Ang gabing tumakbo sila mula sa apoy, mula sa galit, mula sa halimaw. Noong gabing yon, bit-bit ni Zaid si Amer sa kanyang likod, umiyak ang bunso at paulit-ulit na sinasabi, ayaw ko silang iwan, kuya. At totoo, si Amer ang huling bumitaw sa kanilang ina. Siya ang tanging nakakita kung paano nilamon ng dilim ang diwata nilang ama. Baka hindi nga siya naging mahina, baka lang masyado matagal siyang natulog sa sakit. Sa araw ring iyon, bumalik siya sa kuweba. Mag-isa. Sa kanyang palad ay dala niya ang kabibing iniwan ni Amer. Malamig na ito, tila nawalan ng sigla. Kung hindi na siya ang may hawak ng ilaw, ako na, bulong niya. Ngunit pagdating niya sa loob ng kuweba, may naghihintay na sa kanya. Isang nilalang, matangkad, may suot na balabal ng alikabok, at may mukha ng bata pero mata ng matanda. Ikaw na ba ang handa? Tanong nito. Sino ka? Sagot ni Zaid. Ako ang tagapagsalita ng 4 na pintuan. Ang daan ng hangin, lupa, tubig at apoy. At ikaw, Zaid, ikaw ang panimbang. Ayoko maging bahagi ng gayera. Sagot niya, nanginginig. Wala kang pagpipilian. Tugon ng nilalang. Dahil kapag bumalik ang Bathala Rugo sa kanyang ganap na anyo, ang una niyang lilimutin ay ang puso ng kanyang kapatid. Napapitlag si Zaid. Kapatid, tumango ang nilalang. Si Amer ay kalahati niya. At sa likod ng kuweba, muling bumuka ang lupa. Mula sa loob nito, may kamay na dahan-dahang umaahon, may balet na parang abo, at mga kuko na tila bakal. At sa katahimikan ng gabi, may boses na umalingaw-ngaw. Mula nang marinig ni Zaid ang tinig na tumatawag kay Amer na kapatid, hindi na siya mapakali. Arang piniga ang kanyang puso, at bawat gabi ay para siyang hinahabol ng isang alaala na ayaw pa ring lumubog sa liwanag ng katotohanan. Kung totoo man ang sinabi ng nilalang sa kuweba, na si Amer ay kalahati ng Bathala Rugo, ibig bang sabihin, matagal na silang nilalaro ng kapalaran? Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang epekto ng dilim sa gabunan. Ang mga halaman ay unti-unting nalalanta, kahit may ulan. Ang tubig sa balon ay naging mapait at mapula, at sa gabi, may mga aninong dumaraan sa harap ng mga bintana, walang ingay, pero ramdam ang presensya. May mga batang umiiyak sa panaginip at ginigising ng sigaw, paulit-ulit na sinasabing may dumudukot sa ilalim ng lupa. Si Elisa, kahit takot, ay nanatiling kasama ni Zaid. Hindi niya ito maiwan, lalo nang ngayong mas lumalalim ang sugat na hindi nila masabi sa isa't isa.
Isang gabi, habang nagkukumpuni sila ng mga lumang armas mula kay Aling Dama, mga punyal na may ukit, garapong may langis ng banaba, at halamang pangontra, tahimik si Zaid, tila malayo ang isip. Zaid, mahinang sabi ni Elisa, kung hindi na may balik si Amir sa deity, anong gagawin mo? Napatingin si Zaid sa kanya. Sa mga mata ni Elisa, ramdam niya ang pag-aalala. Pero ramdam din niya ang bigat ng tanong, isang tanong na ayaw sana niyang sagutin. Hindi ko alam, sagot niya halos pabulong. Pero hindi ko kayang patayin ang kapatid ko. Kahit ano pa siya. Tumango si Elisa, pero baka sa kanyang mukha ang sakit. Dahil alam nila pareho, darating ang oras na baka wala silang pagpipilian. Habang nagbabante sila sa gabi, bigla na lang bumigat ang hangin. Umihip ang malamig na simoy, at mula sa kalayuan, may narinig silang mahihinang tunog ng kampana, pero wala namang simbahan sa gabunan. Yun na naman, sabi ni Elisa, nanginginig. Tuwing naririnig ko, yan, may nawawala. Tama siya. Kinabukasan, natagpuan sa tabi ng ilog ang katawan ni Mang Pablo, ang magbubukid. Wala itong sugat, pero wala na ring buhay. Ang mukha nito ay tila puno ng takot, at ang mga mata, nakatingin sa langit, parang may nakita siyang bumaba mula sa itaas bago siya namatay. Maging si Aling Dama ay hindi na rin ligtas. Nang bumisita si Zaid sa kanyang kubo, nadatnan niya itong nakaupo, pero walang malay. Sa harap niya, nakabukas ang kanyang aklat ng mga orasyon, at sa pahina nito ay may dugo. Gumuhit sa salitang pagtalikod. Pilit niya tayong pinapalayo, sabi ni Elisa habang tinatakpan ang katawan ni Aling Dama ng kumot. Isa-isa niya tayong sinisira bago tayo makalaban. Sa gitna ng lungkot at takot, si Zaid ay unti-unti nang lumalapit sa isang desisyon. Hindi na siya maaaring manatiling tagamasid. Kailangan niyang harapin ang halimaw, kahit pa ang halimaw na iyon ay bahagi ng dugong dumadaloy kay Amir. Sa tulong ng misteryosong nilalang mula sa kuweba, nang gayo'y nagpakilalang si Salum, ang tagapagsalita ng mga tagapangalaga ng elemento, unti-unti siyang sinanay sa mga lumang sining ng panlaban sa mga nilalang ng gabi. Hindi ito madali. Araw-araw siyang nahihilo sa dami ng panaginip na sumasalubong sa kanya tuwing ipinikit niya ang mga mata. Hindi lang katawan ang pinapalakas, paliwanag ni Salum habang itinituro ang paggamit ng mutiang kabibi. Dapat ang puso mo, buo. Dahil kapag may lamat, doon papasok ang gabon. Pero paano magiging buo ang pusong matagal ng wasak? Sa isang panaginip, muli niyang nakita si Amir, hindi bilang kapatid, kundi bilang isang nilalang na may puting meta, lumulutang sa air, at nakasuot ng itim na balabal na may mga simbolo ng sinaunang wika. Kuya, bulong nito, bakit mo ako iniwan? Nagising si Zaid na pawis, himihingal, parang lumaban sa loob ng panaginip. Ramdam niyang unti-unting nawawala si Amir, hindi lang sa pisikal, kundi sa espiritu. At habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim rin ang koneksyon ni Amir sa halimaw na nasa ilalim ng bundok. Isang gabi, habang papalapit na ang kabuwang dilim, may nangyaring hindi inaasahan. Habang si Elisa ay nagbabante sa karinderya, may batang lalaking duguan ang dumating. Umiyak ito, nanginginig at paulit-ulit na sinasabi, kinuha nila ang nanay ko. Kinuha nila sa ilalim. Agad siyang pinuntahan ni Zaid at pagdating nila sa bahay ng bata, nagulat sila sa tanawin. Ang sahig ay tila nabiyak. May malaking hukay sa gitna ng sala, at ang hangin amoy asupre. Galing yan sa kuweba, sambit ni Salum na biglang sumulpot mula sa ulap. Si Rugo ay nagpapadala na ng kanyang hukbo. Gusto niyang mawasak ang pagkatao ni Amir. At kapag tuluyan siyang bumigay, wala na tayong laban. Tumitig si Zaid sa hukay. Ang lalim nito ay parang walang katapusan, at sa pinakailalim, may pulang liwanag na kumikislap, tila mata ng isang halimaw na naghihintay. Napahawak siya sa kabibi. Tapos na ang takbuhan, mahina niyang sabi, kung gusto niyang lamunin ang kapatid ko, kailangan muna niyang dumaan sa akin. Ngunit sa di kalayuan, mula sa ulap, may isang anyo ng anino ang tumayo sa bubungan.
Mahaba ang katawan, may pakpak na parang pinuto at mata na puro itim. Bago pa sila makagalaw, isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Isang sigaw na nagmula sa bundok. At doon, sa ibabaw ng lahat ng kagubatan ng gabunan, unti-unting bumuka ang langit, hindi para magbigay liwanag, kundi para palayain ang isang nilalang na matagal nang nakakadena sa dilim. Habang dumadagundong ang langit at unti-unting bumubukas ang dilim sa ibabaw ng gabunan, ramdam ni Zaid ang mabigat na paninikip ng dibdib. Hindi lang dahil sa takot, kundi sa pakiramdam na may mas malalim pang hindi sinasabi sa kanya. Para may aninong bumabalot sa katotohanan at kahit anong lakas ng loob niya, hindi niya makita ng buo kung sino ang totoong kaaway. Sa buong baryo, nagsimula ng maglikas ang mga tao. Ang ilan ay isinakay sa truck papuntang bayan, habang ang iba na may nagtago sa simbahan, kahit alam nilang wala na ring ligtas na lugar. Kahit ang mga pari, tahimik na lang, walang may paliwanag. Ang lumang simboryo ay may basag na rin sa kisem, at may ilang gabi na rin nilang nararamdaman ang pag-uga ng lupa mula sa ilalim ng altar. Samantala, si Zaid ay patuloy na sinasanay ni Salum sa lihim na mutiang kabibi. Hindi na ito simpleng agimat, kundi isang susing pampigil sa pagkabuo ng Bathala Rugo. Ngunit may isang huling babala si Salum na hindi pa niya kailanman naipapaunawa. Ang mutya ay may sariling kaluluwa. At kapag ginamit ng isang pusong hindi buo, pwede itong maging tule, hindi panangga. Hindi pa man lubos na naunawaan ni Zaid ang ibig sabihin nito. Isang gabi ay bumalik si Elisa mula sa karinderya. May dalang isang lumang kahon na natagpuan niya sa ilalim ng kanilang lemesa, balot sa telang puti, at may ukit ng perehong simbolo na nakita nila noon sa kuweba. Akin to, sabi niya, nanginginig. Pero hindi ko alam kung bakit ko ito naaalala lang ngayon. Nang buksan nila, tumambad ang isang larawan, luma, kupas, at may 3 tao sa larawan, si Mang Lino, si Aling Dama, at isang batang babae na kamukhang-kamukha ni Elisa. Huwag mo sanang isipin na itinago ko to Zaid, Anya, pero ako ang anak ni Lino. Tumigil ang mundo ni Zaid sa ilang sandali. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bulong niya, may halong sakit. Hindi ko rin alam, sagot na Elisa, naiyak. Noong una, akala ko ordinaryo lang ako. Pero ilang araw na, may mga alaala akong bumabalik. Mga dasal, mga liwanag, mga tunog. At noong nakita ko, tong kahon, saka lang bumalik lahat. Bakit siya umalis, Elisa? Bakit iniwan niya kayo? Tanong ni Zaid. Hindi agad nakasagot ang dalada. Ngunit sa kanyang pagluha, unti-unting lumitaw ang mga piraso ng katotohanan. Dahil natakot siya mahalin ang isang babaeng may bahagi ng kadiliman. Dahil ang ina ko ay pinaglihi sa gabi ng buwan. Isa siyang kalahating engkanto, anak ng diwata at ng anino. At ako ay hindi tao ng buo. Parang lumamig ang paligid. Parang lahat ng ingay sa paligid ay tumigil para lang marinig ni Zaid ang huling sinabi ni Elisa. May kalahati rin akong hindi mo pa nakikita. Kaya minsan, nararamdaman kong hindi lang kaibigan si Amir sa akin. Parang may connection kami na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Gustong umawma ni Zaid. Gusto niyang isigaw na hindi pwedeng si Elisa rin ay may bahagi sa dilim. Pero paano kung totoo? Hindi mo ako kailangang iwan, degdeg na Elisa. Pero kung kailangan mong lumaban, kailangan mong malaman kung sino talaga ang nasa paligid mo. Hindi na siya sumagot. Sa loob-loob niya, mas lalo lang siyang naguguluhan. Sino nga ba ang tunay na kakampi? At hindi pa man siya nakakabawi sa rebelasyon, dumating ang isa pang trahedya. Nang bumalik sila kina Aling Dama upang tingnan ang kalagayan nito, nadatnan nila ang kubo nitong nagibana. Basag ang mga garapon ng panlaban, nagkalat ang mga dahon, at sa gitna ng putikan, may isang marka na hugis bituin, ang tanda ng huling selyo bago mabuksan ang ganap na anyo ni Bathala Rugo. Nauna sila sa atin, sabi ni Salum. Ang huling selyo nabuksan na. Paano yan? Tanong ni Zaid, nanginginig. Kapag nabuksan ang lahat ng selyo,
kailangan nang harapin ang katawan ng dilim. Pero hindi yan ang tunay na panganib, kundi ang puso ng katawan. At sa sandaling yon, muli nilang narinig ang pangalan ni Amir, mula sa hangin, mula sa lupa, mula sa tubig ng ilog. Paulit-ulit, Amir, Amir, Amir. Nagdesisyon si Zaid na puntahan ang kuweba kung saan huling nakita ang kapatid. Wala siyang dalang armas, bitbit lang niya ang kabibi at ang kaunting tapang na natitira sa kanya. Ngunit nang makarating siya sa mismong pinto ng kuweba, hindi ang inaasahan niyang katahimikan ang bumungad. Bagkus, naroon si Amir, nakaupo sa gitna ng sigalbo ng itim na apoy. Nakapikit, tila temtem na nagdarasal. At sa kanyang likod, may lumulutang na anyo, mukhang babay, mukhang kilala niya. Mama, bulong ni Zaid. Ngunit nang dahan-dahang lumapit siya, himarap si Amir. At sa kanyang mga meta, wala na ang pulang kinang kundi itim. Malalim, walang laman. Kuya, sabi niya mahina. Totoo lahat. Siya ang umagaw ng katawan ni Mama. At ako ang hinubog sa anyo niya. Biglang sumabog ang apoy sa paligid at ang babaeng anyo sa likod ni Amir ay tumawa. Hindi tawanan ng tao, kundi isang halakhak na parang basag ang langit. Ang nilalang ay may mukha ng kanilang ina, pero ang mata nito kapareho ng kay Bathala Rugo. At sa huling segundo bago bumalot ang dilim sa kuweba, narinig ni Zaid ang boses na dumurog sa natitira niyang tapang. Umalingaw-ngaw sa buong kuweba ang halakhak ng nilalang na may mukha ng kanilang ina. Si Zaid, nakatayo sa harap ni Amir, ay tila nawalan ng hininga. Hindi lang dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang humarap sa kanya, ang halimaw na matagal na nilang tinatakasan, ang Bathala Rugo, ay hindi lang basta halimaw. Isa itong kaluluwa na sumanib sa katawan ng babaeng pinakaminahal nila. Si Amir, nakaluhod sa gitna ng apoy, ay nakapikit, parang naglalaban sa loob. Hindi siya kumikilos, pero ramdam ni Zaid na hindi pa siya tuluyang nawala. May natitira pa. May kapirasong sigaw sa kanyang loob na hindi pa nakakawala. Amir, sigaw ni Zaid habang unti-unting lumalapit. Alam kong naririnig mo ako. Alam kong ikaw pa rin yan. Ngunit sa bawat hakbang niya, sumisigaw ang paligid ng masasamang tinig. Mga boses na parang galing sa hukay, nagbubulong, nanlilinlang. Huli na, Zaid, sambit ng babaeng may itim na mata, habang lumulutang ito sa air. Hindi mo na siya kayang bawiin. Ako na ang kanyang ina. Ako na ang kanyang katauhan. Dala ni Zaid ang mutiyang kabibi, mahigpit ang pagkakahawak. Nagniningning ito, parang buhay, pero hindi sapat ang liwanag nito para itaboy ang dilim sa paligid. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo, at ang braso niyang may sugat ay muling nananakit. Kung ikaw nga ang ina namin, sabi niya, umahakbang pa rin kahit nanginginig ang tuhod. Bakit mo kami nilamon? Bakit mo kinalaban ang sarili mong anak? Ngumiti ang nilalang, at sa isang iglap, bumagsak ito mula sa air, tumama sa lupa at lumakad palapit sa kanya. Tulad ng tao, ngunit parang walang bigat ang katawan. Tila bangungot na may anyo ng alaala. Dahil kayo ang dahilan ng aking pagkamatay, tugon nito, malamig. Kayo ang pumili ng ilaw. Iniwan niyo ako sa apoy. Kaya ako'y bumangon upang muli ko kayong ibalik sa anino. Napapikit si Zaid. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang loob. Bumalik sa alaala niya ang gabing pinatakbo sila ng ina mula sa rumaragasang apoy ng Bathala Rugo. Naalala niya kung paanong si Amir ang huling binitawan ng kanilang ina bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Akala niya ay iniligtas sila, pero maaaring iba ang naging kapalaran nito. Hindi niya alam kung paano lalaban. Hindi siya mandirigma. Hindi siya bayani. Isa lang siyang kuya, isang batang pinilit maging matatag nang mawala ang lahat. Pero hindi siya maaaring umurong. Biglang umihip ang hangin, at sa gitna ng dilim, sumulpot si Elisa, duguan ang braso, ngunit may hawak na sinaunang talisman na galing pa sa kahon ng kanyang ina. Tumakbo siya sa tabi ni Zaid, sabay sabing, nararamdaman ko siya, Zaid. Nararamdaman ko si Amir.
Buhay pa siya. Paano? Tanong niya halos walang lakas. Sa puso mo. Gamitin mo ang liwanag mo, sabi ni Elisa. Huwag mong hintayin ang mutiya ang gumawa ng milagro. Ikaw ang milagro. Napatingin si Zaid sa kabibi. Sa loob nito, kumikislap ang maliit na apoy, parang kandilang nabubuhay sa hininga ng pagmamahal. Nais niyang umiyak pero pinigilan niya. Lumapit siya kay Amir at ibinaba ang kabibi sa kanyang dibdib. Naalala mo ba, Amir? Bulong niya, nanginginig ang boses. Ikaw ang una kong niligtas noon. Takot na takot ka sa dilim, pero sabi mo, basta nandiyan ka, kuya, hindi ako matatakot. Biglang lumakas ang hangin. Ang nilalang na may mukha ng kanilang ina ay sumigaw, parang nasasaktan. Tumigil ka. Hindi, sagot ni Zaid. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko naibabalik ang kapatid ko. Niyakap niya si Amir. Hindi niya inisip kung masusunog siya sa apoy o kung lamunin siya ng dilim. Basta't may natitirang parte ng kapatid niya, lalaban siya para roon. Mula sa kabibi, lumabas ang malakas na liwanag na tumama sa katawan ni Amir. Napasigaw ito, at kasabay ng sigaw ay ang pagputok ng enerhiyang tila sumabog mula sa loob ng kuweba. Tumilapon ang nilalang na may mukha ng kanilang ina, at unti-unting natanggal ang balet na kanyang isinuot. Nagkajurog-jurog ito, parang abo sa hangin. Tumigil ang lahat. Si Amir ay nakahandusay, hinihingal, at muling nagbukas ang kanyang mga meta, kayumangi, hindi na itim. Kuya, mahina niyang sabi. Napaluha si Zaid. Andito lang ako. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa pinakailalim ng kuweba, may muling gumalaw. Ang tunog ng mga paa sa lupa. Mabagal. May bigat. Isang nilalang na hindi pa nila nakita. Mas malaki, mas matindi, at mas puro ang dilim. Si Badala Rugo sa kanyang tunay na anyo. Lahat ng anino sa paligid ay dumapo sa isang hugis at unti-unting nabuo ang isang katawan na gawa sa usok, bato, at dugo. May 6 na meta at boses nitong umalingaw-ngaw sa loob ng isipan ni Zaid. Kayo ang dahilan ng pagkabigo ng anino. Aya kayo rin ang magiging huling apoy ng mundo. Biglang sumugod si Badala Rugo. Kumeyo si Zaid at itinaas ang mutya. Sa huling segundo bago tumama ang halimaw, sumigaw si Elisa. Zaid, bitawan mo na ang sakit. Gamitin mo ang pagmamahal. Sa huling pagkakataon, pinikit ni Zaid ang meta at pinalaya ang lahat, ang takot, ang galit, ang pagdududa. At mula sa kanyang katawan, sumabog ang liwanag, hindi mula sa mutya, kundi mula sa kanya. Isang pagsabog ng liwanag ang kumain sa buong kuweba. At nang muling dumilat si Zaid, wala na si Badala Rugo. Pero wala na rin si Elisa. Ang natira lang ay ang talisman at isang bulong sa hangin. Hindi mo ako iniwan, kaya hindi kita malilimutan. Agkalipas ng ilang araw mula sa pagsabog ng liwanag sa kuweba ng gabunan, dahan-dahang bumalik sa normal ang paligid. Ang dating madilim na kalangitan ay muli nang nasilayan ng araw at ang mga hayop sa kagubatan ay tila nagbalik sa kanilang tahimik na kilos. Walang takot, walang pangamba. Ngunit sa puso ni Zaid, nananatiling buhay ang bigat ng mga nangyari. Nasa isang maliit na kubo siyang gayon, sa tabi ng sapa na minsang naging tagpuan nila ni Elisa. Nakatunganga, hawak-hawak ang talisman na naiwan ng dalaga, ang perehong gamit na unang nagpabukas sa kanyang puso at isipan tungkol sa katotohanan. Mahigpit ang pagkakayakap niya rito, parang inaasahan pa rin niyang marinig ang boses nito, ang tawa, ang matalas ngunit magiliw na pananalita. Wala na si Elisa. Hindi na siya babalik. Pero ang iniwan nitong alaala, ang kabayanihan, ang lakas, at ang pagmamahal ay mananatili sa puso ni Zaid habang siya ay nabubuhay. Kuya, tawag ni Amir mula sa likuran. Nagising na si Aling Dory. Naguguluhan pa raw siya, pero okay na. Tumango si Zaid. Buti naman, malayo na ang narating nilang dalawa. Si Amir, na minsang sinapian ng dilim, ay unti-unting bumabalik sa deity. Hindi pa siya lubos na gumagaling, may mga gabi pa ring sumisigaw siya sa gitna ng panaginip.
biglang naninigas kapag nararamdaman ang lamig ng gabi. Pero andun si Zaid. Lagi. Hindi na niya iiwan ang kapatid niya. Tahimik silang naglakad pa uwi. Walang masyadong salitaan. Pero minsan, sapat na ang katahimikan kapag alam mong pareho kayong sugaitan. Pareho kayong bumangon. Sa baryo, sinalubong sila ng mga taong dati dumududa sa kanila. Ang matandang si Mang Fidel na unang nagsabing may sumpa, raw ang makapatid, ngayon ay yumuko at nag-abot ng bongkos ng saging. Pasensya na, Zaid, mahina nitong sabi. Mali ako. Ngumiti si Zaid, pero hindi na siya nagsalita. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Ang mahalaga, ligtas na silang ngayon. At alam niyang kahit papaano, nagbago na rin ang puso ng mga tao. Lumapit sa kanya si Aling Dory, nakaupo sa duyan, nakangiti bagaman maputla. Ang ina mo, bulong nito. Hindi siya halimaw, anak. Nilabanan niya ang dilim hanggang sa huli. Huwag mo sanang isipin na pinili niyang saktan kayo. Tumulo ang luha ni Zaid. Alam ko po, at patawad kung pinagdudahan ko siya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ikaw ang rason kung bakit hindi tuluyang nanalo ang dilim. Sa gabing iyon, sa ilalim ng bilog na buwan, muling binuksan ni Zaid ang lumang bowl ng kanyang ina. Sa loob nito, bukod sa mga lumang damit at larawan, may isang liham, hindi pa niya napapansin noon. Maingat niyang binasa ito. Zaid at Amir, kung nababasa niyo ito, ibig sabihin ay hindi ko na kayo nagabayan sa huling yugto ng laban. Pero sana malaman niyo na kahit sa dilim, ipinaglaban ko kayong dalawa. Hindi ko man nalampasan ang anino, pero alam kong kayo ang magwawakas nito. Huwag kayong matakot magmahal, kahit masakit, dahil doon manggagaling ang inyong lakas. At kahit anong mangyari, tandaan niyo, ako'y laging nasa inyo. Ina, napahagulgol si Zaid. Sa wakas, napuno ng sagot ang tanong na matagal na niyang kinimkim. Hindi sila iniwan ng kanilang ina. Pinrotektahan sila hanggang dulo. Agkalipas na isang buwan, muli silang bumisita sa lugar kung saan nila huling nakita si Elisa. Sa gitna ng damuhan itineo nila ang isang maliit na altar, may kandila, bulaklak at isang simpleng bato na may nakasulat, "Salamat, Elisa." Sa liwanag, sa tapang at sa pag-ibig. Tahimik si Amir, pero nilagay niya ang isa sa mga laruan niya sa tabi ng altar, isang maliit na sundalong plastik. Para bantayan ka rin, anya, umihip ang hangin. At saglit, parang narinig nila ang tawa ni Elisa. Parang nagpaalam, pero hindi tuluyang nawala. Muling bumalik sa normal ang takbo ng araw. Ngunit si Zaid, bagaman natuto ng ngumiti, ay iba na ang tingin sa mundo. Alam na niya ngayon na hindi lahat ng dilim ay dapat katakutan. Minsan, kailangan lang itong unawain. At hindi lahat ng nawawala ay talagang nawala. Minsan, nananatili sila sa loob mo, sa mga alaala, sa mga desisyong gagawin mo sa hinaharap. Hindi niya alam kung kailan muling tatawagin ang kanyang lakas. Hindi niya alam kung may panibagong dilim pang paparating. Pero ngayon, isa na siyang tao na may dahilan. May paninindigan, at may alaala ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa bubong ng kanilang kubo, tinanaw niya ang bituin. Sa gitna ng katahimikan, naalala niya ang sinabi ni Elisa, ang liwanag ay hindi palaging makikita. Minsan, ikaw mismo ang liwanag. At sa sarili niyang tinig, pabulong niyang sinabi, hindi kami ang huling apoy ng mundo, kami ang panibagong simula.